we cannot underscore enough the risks of escalation in Lebanon and in the region, and I think that's very clearly why the Secretary General his message has been one of de-escalation, and the actions of his envoys and his representatives on the ground have been in that line as well. Siyam na ang patay at halos 3,000 ang sugatan matapos na sumabog ang libu-libong pager devices na gamit ng militant group na Hezbollah sa Lebanon ngayong araw. Binigyan din ng United Nations ang kahalagahan ng de-escalation sa pagitan ng Israel at Hezbollah matapos na magbanta ang Lebanon-based militant group na gaganti ito sa Israel sa kabila ng hindi pagkomento ng Israeli government sa mga pangyayari. Patuloy ang paglala ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah mula po noong October 7 attack ng Hamas sa Israel. Libo-libong mga residente na sa Northern Israel at Southern Lebanon nang lumikas dahil sa palitan ng missile fires ng dalawang kampo. Kinumpirma ngayong araw ng Hezbollah na 2 sa kanilang fighters at isang batang babae ang patay dahil sa pager explosions. Gamit ng Hezbollah ang 90s technology na pager, isang device na nakakatanggap ng one-way message at lumalabas sa screen upang maiwasan ang location tracking ng Israel. Samantala, mayroong itinanggi ng US na may kinalaman nito sa nangyaring pagsabog ng mga pagers. Giit ng US, hindi magkakaroon ng diplomatic solution sa pagitan ng Hezbollah at Israel hanggat walang ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Hamas. We go back to the fundamental, I know people get tired of hearing me say this, we go back to the fundamental issue we face here, which is very, very difficult to get a diplomatic resolution in the north absent a resolution to the conflict in Gaza, absent a ceasefire in Gaza, which is why we continue to push for that ceasefire, because we think it'll help make it much easier to reach a resolution. Nangangamba ngayon ang mga residente ng buong rehiyon sa pagsiglab ng mas malaking gulo sa Middle East lalo't kabilang sa mga nasugatan sa pager explosion ang ambassador ng Iran sa Beirut. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.